Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate cards. Nagbabalik ko pong magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At ganoon din po syempre sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman ano pa hinihintay nyo? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel at ngayon lang napabisita dito, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para mag-updated ka at una sa ating mga nilalabas na balita. Samantala, para nga po sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol dito sa pagbaba po ng ratings na kalabangan ng time show ng Itbulaga na ibinalita po ng isang manunulat ng balita. At syempre pag-uusapan din po natin itong paparating po sa TV5 na bongga na for sure ay talagang magbibigay hamon sa GMA 7. I mean, panigurado bibigyan po dito ng sakit ng ulo ang kabilang network. Paniguradong matcha-challenge po ang kabila sa paparating na ito, hindi po ito yung wawawi na paparating na bongga mga kadarikans na kutob ng karamihan or pulso ng karamihan, lalo na po ng mga panatiko. But before that, ito po pala ang suggestions ng iba nating kadarwikan. So nag-aano po tayo sisingit po ng mga suggestions like this. Tumutulong kasi tayo sa ating mga kadarwikans na maging boses nila para makarating po ito sa Itbulaga. Lalo na ako ito po ay para naman po sa ikabubuti ng programa. Anyway, sabi dito, dapat daw sa Gimme 5 lahat ng members ng pamilya makapaglalaro. Dapat walang uulit na miyembro kasi family nga, di ba? At Itbulaga hashtag legit Darwikans. Kumbaga sa meron na pong nakatoka, sigurong ibig sabihin niya sa level 1, sa level 2, level 3. And ako naman ang nai-imagine ay yung may pa-background po ang Itbulaga sa pamilya nung mga maglalaro sa Gimme 5. Yung tipong talagang bahay kubo lang yung tahanan, pero ang tatalino ng mga bata, yung tipong deserve po ng scholarship, mga ganon. Yung buong pamilya po nila ay matatalino pero napagkakaitan po ng pagkakataon. For sure kayo, may mga kilala din po kayong ganyan sa probinsya po ninyo na mahirap lang pero ang tatalino po nila. Tapos, hirap na hirap po sila sa pagkayod sa buhay. Ang ganda po kapag may story pang kasamang ganon ng mga sumasali. Sana nga, sabi ko nga po, habang sila po nasa barangay, yung Jowa Pau, makipag-ugnayan sila sa mga barangay captain. Kung meron pong mga ganong klaseng pamilya, meron kasing hindi po kayang mag-audition, mga kadarikans, pumunta sa studio. At yung iba naman, wala pong mga gadgets. Talagang mahirap. Hindi po alam kung paano at nahihiya. Kumbaga, nahihiya pong mag-audition. So, maganda kung sila po mismo na ang lalapit at magbibigay ng pagkakataon sa kanila. I know, napakaliit lang po ng viewers ko compared sa mga big TVJ defenders po talaga. Pero ako talaga kasi all out ang support ako sa TVJ. Ano man po yung kanilang pinagdadaanan. Marami naman pong bashers, may napupo naman po tayo. Pero it doesn't mean na porque nagpuna po tayo, basher na tayo. Or nagbigay tayo ng ating opinion. Anyway, ayun na nga, sana yun lang naman po sana. And medyo maliit man yung viewers natin, I'm hoping na makarating po sa TVJ. Kasi napakagandang idea din naman kung kanila pong mamarapatin. Siyempre, sino ba naman tayo, di ba? Samantala, dumako naman po tayo dito sa napakalaking proyekto ng TV5, ang Pamilya Sagrado. Grabe, napakalalaki po. Bigat ng mga artista dito na atin pong binalita na nung mga nakaraang buwan na confirm na sa TV5 po ito mapapanood. Grabe po ang mga cast dito, mga bigaten. Ang kwento, ang trailer nila, mga kadarikans na kung napanood nyo na, for sure, inyo rin pong paka-aabangan. Napakaganda mga kadarikans. And since tayo po ay supporter na ng TV5, ay atin po itong suportahan. Si Kyle Icharri naman, kasama rin po siya sa sa programa na ito. And nag-guest din po siya sa Itbulaga. So, why not, di ba? Kapamilya artist man po ang mga bibida dito, ang magiging cast dito.
suporta po tayo sa hakbang po na ginagawa ng TV5 para mapalakas ang kanilang istasyon hanggang sila po ay magkaroon ng sarili nilang artist. Wala namang conflict kasi wala naman pong artist pagasino ang TV5, unlike po sa GMA na ang dami nilang artist tapos sa asa po sa ABS-CBN. Samantala sabi dito, sabi ng diehard Kapuso fan, bakit daw may pagka-legal drama serye ang Pamilya Sagrado? Na-inspire daw ba sa GMA show na Lilet Matias, attorney at law? Unang-una sa lahat, hindi Lilet Matias ang unang legal drama serye ng Pilipinas. Matagal nang merong kapag may katwiran ipaglaban mo. 1990s pa lang. Meron ding Your Honor na ipinalabas noong 2002 at pinagbibidahan ni Richard Gomez dati sa Kapamilya primetime serye. Uso ang Google sa panahon ngayon at libre ang Google Access sa lahat ng mga mobile devices na may data access at Wi-Fi access. So bago tumalak at mag-akusa, pwede namang mag-search muna bago kumuda at mag-claim. So, syempre, napakalaking proyekto nito. Mawawalan ba naman ng basher yan? Lalo na't mga Kapuso fans. Pero ang mas maingay naman po Kapuso fans, actually, yung mga tape defenders po ang talagang napakaingay sa social media. Kaya, minsan kapag tinitira nila ang Itbulaga, nakikisawsaw na rin ang mga ilang matitinong Kapamilya fans. Kasi ang iingay po talaga ng mga tape defenders na ito. Samantala, usaping Itbulaga naman tayo mga Kadaway Kads. So, alam niyo naman na ang dami pong nagsasabi porket straight ang ratings po ng Showtime, na sila po yung mataas, ang mga bashers, lalo na yung mga tape defenders, straight din po sa pangbabatikos sa Itbulaga. Lagi po nilang sinasabi na magsasara na daw ang EBIT sa kangkungan na ito pupulutin. Sabi naman dito, kahit naman na walang ratings, hindi naman mawawala ang Itbulaga. Institusyon na yan Nako, napakasimple, napakaikli po mga Kadaway Kads. Pero may laban at may katotohanan. Totoo po yan. Institusyon na po ang Itbulaga at kahit po siguro sino ultimo ang Showtime hindi papayag na mawala pong Itbulaga kasi haligi na po yan ng industriya po natin. Samantala sa post naman ni Lion Heart TV, ito na naman tayo, Lion Here TV, halos doble pa rin ang lamang ng ratings ng It Showtime kumpara sa katapat nitong #Itbulaga. Pero sabi niya dito, kahit daw bumaba pa ng bahagya ang viewership ng Kapamilya ng time show. So, bumaba daw po ang ratings ng Showtime. So, sa kanila po nang galing yan. Sila po ang nagsulat at sila po ang nakapansin yan. Yung overall 7.0 pero dahil lang tinuturing naman po natin talagang kalaban dito ang GMA Network, 5.0 lang naman po yung ratings ng Showtime doon or ang kanilang noontime show. Ibig sabihin, hindi naman po nila talo ang Itbulaga sapagkat nung ang Itbulaga ang nasa GMA 7, hindi lang naman 5% ang nakukuha ng TVJ. So, makikita nyo nga dito yung pagbaba po ng ratings ng Showtime. Doon pong May 27, 6.0 ang GMA Network. Samantala, kinabukasan, 5.0 na lamang po ang kanilang rating. So, 1% po ang nawala sa kanilang ratings mga Kadaway Kads. Samantala, sabi naman dito ni San Moore, magandang gabi sa inyo, share around. It shows na matured ang mga tao sa Itbulaga at sila'y sports lang sa lahat unlike sa iba na masyadong sensitive. So, patungkol po ata ito sa pagbabawal na banggitin ng Itbulaga or ang TVJ sa GMA Network. Napansin po yan ng mga Kadaway Kads, feeling lang naman nila. Dahil nga doon po sa guesting ni Miss Connie Reyes, sa All Out Sunday, di ba pagdating po ng mabangkit ng Itbulaga ang TVJ, ay kinat agad ni Kylie Alcantara. Ininterrupt po agad niya, siningitan po agad niya, hindi niya pinayaang magsalita, magpatuloy si Miss Connie Reyes. And then pagdating sa Showtime, ganun din. Nung WhatsApp Daver Cards naman, itong kanilang guest ba yun? Especially for you, parang hindi po maganda yung nag-reaction ni Vice Ganda na feeling nila, hindi naman kasi lagi, hindi naman ganito
ang Showtime talaga. But, nakakapanibago daw na nung nasa GMA7 na, biglang naging ganito. So, feeling nga ang kutob po ng marami pinagbabawalan ng GMA Network. Kaya ayon dito, napatunayan lang daw nila na kahit nasa ang network, ang TV5 ay napaka-professional po nila pagdating sa trabaho at napaka-matured. Sabi naman sa komento ni Miss Jo Malin Marabe, shoutout maganda ng gabi si Board Productive. Bakit ba atat na makita yung kinikita ng Itbulaga? Obligasyon ba ng TVJ na i-report sa kanya kung kumikita o hindi ang Itbulaga? Ano bang pakialam nating lahat? Kung gusto nila na itago, ilabas ang kinikita nila. Wala ka namang ambag sa mga ginagawa nila, kaya huwag kang assuming na i-report nila. Ang kita nila sa'yo, hindi ka nila boss. Hindi naman po sila shareholder ng TVJ or ng TVJ production. Ang lakas po makapag-demand, no? So, yun lang po ang ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.